Praise the Lord. Energy presence, Lord. Hallelujah. Yung yun ako naman, malindot. Hallelujah, Jesus. Before tayo pray, I wanted everyone to recite the verses that we're going to discuss, that we're going to learn before we pray. Atong dunganan, naman siguro sa monitor. Hallelujah. The first verse is in Hebrews chapter 10 and chapter 8 verse. Yeah. Hallelujah. Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Lumana na ito basa. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you know not it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Sa Binisaya pa may son, ayaw na inumdumi ang nangagi. Di mamalandong pa kamo sa mabutang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako bagong butang karon dayon mulong kini uban kanini. Ug nag-ingon sa kusa ganing nanda sa Philippians chapter 3 verse 13 and 14 atong basahon na aliha. Ingon nila, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sabi ni sa ingon dito, mga igsoon, Ginoo, mga igsoon, wala kayo ako, mamuna-una, nanangkapot ko na ang akong itinguha. Ang gihimo ko, mao ang paghigalimag sa nangagi, ug ang pagpaningkam, pagkutok sa mahimo ko. Aron makaabot ko sa daganan, kusa nagdagan ang magdiretso ngayon sa daganan, aron maangkon ko ang lanting na mao ang pagkatinawag sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus ngadtos kinabuhing walay katapusan. Ug nagingon na Philippians, inang gihapon sa Philippians chapter 3 verse 13 and 14. Ingon nila ang ingon niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, memorize kay nato na may isod. If anyone be in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bago na siya nga binuhat. Ang daan miagi na o miabot na ang bago. Magampot na. Salamat tayo, among langit mga mahal, na sa matatarong gunya. We can always cry out to you, Abba Father. Salamat sa iyong presensya, matuon ni anak, masiguro kami. Dili ko lang ba ikaw ang among pagkain. Dili ko lang ba ikaw ang among mga pagkay, pagsimba, nidalan diya sa iyong trono sa grasya. Kung may maghatod ka na mo, Ginoo, mamulihog ka. Kung may maghatod ka na mong mabati na mo, ang iyong tingog, na makikinabig ka na mo, Lord. Salamat guys sa iyong presensya. Ito dili ka na mo makita inanin ka dahil. Apan mabati na mo ang iyong tingog na makikinabig ka na mo tanong direct from the heart, from head to foot, inside and out. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Pagpaka na ito ang Ginoo, mga pangingkod ng Maigsoon. Ang kahintang sa kalibutan, Maigsoon, kung unta, kung prevail lang ang mga kinabuhi sa mga Kristohanon. Tingawag yan sa Ginoo ng mga Kristohanon may mangulo sa pagdumala sa rindas mga gamhanan.
Liining nga kalibutan. Kaya kung atong tanaw, ikan pa sa sinugdanan mga igsuon, usus Ginoo, or it is the will of God, nga ang iyang mga katawhan, mga kanakan, huwag mo dumala. Amen ba? Sa nagimugna ni Lord ang tao, niya siya, have dominion! Have dominion! Pero ang kaaway, gitwist ang tanan. O gitalaw ang mga katawhan sa Diyos. Ibis na mo'y mo lumala. Mo'y mo manage. Samtang ang Diyos ng hari sa langit, ang tao itagaan di katungod na mo'y mo lumala, niining kalibutan. Because the purpose nga ng gimugna ni Lord ng kalibutan is for man to dominate. Amen? Amen. Oo. More nang nag-dominate ang wickedness and righteousness. Kay walay gihimo ang mga kaanakan, mga katawhan sa Dios na tinawag, pinili, gimugna sa iyang susama sa iyang panagway. That's the purpose. Karong gimugna ta susama sa iyang panagway. And is given us the privilege nga ang kalibutan dumalahon sa iyang mga katawhan. That's the very purpose. Pero gikan pa sa sinugdanan hangtod karon na twist ang tanan. Maayong kaayo ang plano ni Lord sa pagtukod niya sa kalibutan o sa iyong pagbutang sa tao na pupuyo sa kalibutan. But everything crumbled. Sakit sa kasing-kasing sa Ginoo, nakita niya. That's why, maabot o tsada kay magkabungga niya sa kalibutan para puyan sa iyong gimugna ng tao susama sa iyong panagway. Pero maabot ang panahon na i-destroy niya kita. Destroy niya ang kalibutan. O magtukod siya bago ng langit at yuta. Diin ang ipapuyo niya mga bago usab na mga katawhan sa Diyos. But we need to understand the process. Kung sa ang process na nahimuon sa Ginoo, sa kinabuhi, sa mga ipanagtawag niya mga katawhan ng mga anak, kanakan. Hando dili na to masaktan ang proseso ni Lord na magbuon ang tanang butang. We will never participate the moving. We can never cooperate the moving, the mighty moving, the powerful moving of what the Lord is now doing on earth. Kita na ito, ganang na ito. Ganang nagtigay. Dapat mahibaluan sa mga katawan sa Diyos. Ingon diri ang pirmirong sulti diri mo Isun. Do not remember anymore the things, the former things. Kay hangtod kahon pa ta sa mga nangilabay mga panahon, sa mga nakahitabo ng mga failures nato sa mga nangilabay panahon. We cannot change the situation today. And more so, dili nato ma-change ang kahintang sa umaabot nini nga kalibutan o bisan pa sa umaabot kaumaon future in this world and even future, our own future from generation to generation hangtod dili nato may baluan ang atong kinabuhi karon bago na lihak ang Kristo because mao na siya ang starting point of knowing that our lives in Christ is new already. Bago na mga Isu. Kaya magsugod ang proseso. Kaya magsugod ang trabaho sa Diyos. Ang moabutan ni anak na kahibitan. Siya, I will make a new thing. Maghimo bagong mga butang. That's why giginanta. Kung sa giinan kita, if any man be in Christ is a new creation. All things mga daanan ng labay na. Meaning na gisulti niya, all things have past tense, mga igsoon, past tense. Na ay, all things has passed away. Nang labay na. Pero kita may dumdumon pag nato. That's why we cannot move. We cannot move forward. We cannot go forward and see the miracle of God and see the mighty work of God of changing our lives. Changing from old to new. Dili na ito makakita ang tuwag. Dili na ito makakita ang mga butang ng mga bangko. Mga bangko.
Dili na ko ka-appreciate ang presensya ni Lord. Dili na ko ka-appreciate nga naa diri si Lord. Because may gundayan ta, ang magyapon ang kinabuhi, wala magyapoy kausapan. Kaya wala na ito nasabtiyon sa aming lihok sa Diyos. Mao gani nga atong tanawon ang lihok sa Espiritu sa atong kinabuhi. The Lord works mightily in our lives. Behold all things has passed away, and new things has come. Exalt mo na si Kristo sa iyong kinabuhi. That's the starting point. That's the beginning of the process. Pero malimot ang mga igsoon, Kristohano naman ako, na anak si Jesus naghari sa akong kinabuhi. Therefore, kailangan na si Ginoo, na si Lord naghari sa akong kinabuhi. Dili na rin ako ang ngayon, buhatong kailangan na rin nga butang. Dapat, tuwan na rin, ilapay na rin. Pero nga nung gabuhaton gihapon. Kung mga bagko na ang mga katahan ang maglingkod o magbumalas sa rinas pagkagamanan, ini nga ibuto. Galing sa panahon sa eleksyon, ang atong kapilion, atong mga sikat, yung mga bright, mga halas. We do not outlive both those mahinagyo sa Diyos. That's why, ang kalibutan pa na yung nag-worse. Kung ibutang lamutan nato ang mga lesser evil, hindi man siguro talagsaraman ang nadagan ng mga born again Christian, but at least kung atong ipalingkod ang lesser evil, matagan ang chance, matagan ang kagayunan ang mga Kristohanong tinuod na maglingkod sa rinas Panginoon. Pero wala'y kihid. The reason is, that's why the world has becoming and decaying. Naanaw ang kadikay ang kalibutan. Nakapaspas ang pagbalik. Ang panahon nga di bumalik na si Jesus sa mapaghukuman. Dili ka katagaan chance on how to change the world. Mausap kinagasahin. That's why ang mga Kristohan ng ligabuhan sa ilang mga aksatansa. That's why we need to be reminded always na bago na ang atong kinabuhi, kay bago na ang atong kinabuhi, dili na kita ang nagdumana. Kay bago na ang atong kinabuhi, nataguan na diya kang Kristo. Kung ang kabubuton lamang kay Kristo, ang dapat natuman sa kinabuhi natin. Dili ang atong kaugalingong gusto. Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ. Gidawat na rin mo si Kristo. Nevertheless, I live, yet not I. Gakalimot ako ay so, kung gidawat na rin mo si Kristo. Dili na ikaw ang nabuhi, ni anang kinabuhi, kay bangko na ang kinabuhi, kay haringan na ni Kristo. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live, bago na rin new life in Christ. The life which I now live, I live it for the Son of God who loved me and gave Himself for me. Pero malimot ang Yesu. Malimot. Lord, it's not my will to be done. Dili na nga ako gusto. Gusto na ako din. Mo ni may tabo. Pero sa'yo gusto ni Lord. Sa'yo gusto ni Lord. Because a true Christian is one who denies his own right. Wala siya tinunod. I-deny na niya ang iyang kaugalingong katungod. Hindi yan na lang i-turn over. Kaginoong Isus na nagliwas at pakamatay. Naghatag ng bangkong kinabuhi. Kanang nga bangkong kinabuhi, dili lang siya ordinary, nga bangko lang, kundi gitagalan, nahimong everlasting, nahimong eternal ang kinabuhi. Dili lamang tama ini nga kalibutan, kundi eternal life. Nga, pag humaninig tanang butang after the world is going to be dissolved, na ang eternal life, nga nagulat ka na. Pero malimot na. That's why, kapatuyan lang yan, di ba?
palandungon mga iso. Nga, punang asin, ang kinabuhi nato, nagtuyok lang ini ang kalibutan. Nalimot na ang atong kinabuhi here on earth. Gibag-o na sa Diyos. Kung kay bago na ang iyan, ang kabubuto ng matong mabilita. Kita ginagawa dumala sa atong daan ng kinabuhi, pero sa may na ito. That's why the Lord wanted us to always be reminded na bago na atong kinabuhi, inay mo tapat, bago na ang imong kinabuhi. Iha kang Kristo. And there are things that we need to know. New things that we possess in Christ Jesus. What are some of the new things that we possess in Christ Jesus? Kung saan ang mga butang nga atong naangkon, diha kang Kristo. Ikan pa sa adlaw nga ato nang ipahari siya sa imo kasi sa ato kasi. Kana kung tinuod kay imo nang ipahari si Jesus. If you receive Him as Lord, will we say, Lord, kita kaanan mo siya katungod nga mo dumala sa imo kinabuhi. Lord gani, yes, Lord. If you receive Him truthfully to be the Savior, siya na. From here to eternity, siya na ang dumala sa kinabuhi. And what are those new? Bagong mga butang na atong naanggol. New things that we possess in Christ. First is, ingon sa Ezekiel. Memory verse niya atong last Friday, overnight prayer. Ingon sa Ezekiel chapter 36, verse 26. I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take the heart of stone out of your flesh, and will give you a heart of flesh. Number one, the first thing, nga akong naangkon sa diyang ipahari ng Jesus sa atong kasing-kasing kinabuhi. As Lord, may yung as Lord. Tapos kung wala din mo siya kailangan Lord and Master of your life. Pero sa diyang nahimo na siya nga Ginoo sa imong kinabuhi. Nahimo na siya nga Master, nahimo na siya King sa imong kinabuhi. Ngunit merong butang na naangkon nato. And new heart and a new spirit within you, within us. Bagong kasing-kasing. That's why God in a still small voice, kasulti sa atong kinabuhi every time na natay mga aksyon na dili maayo, mayon na, oops. Wala na kita ang tao lang, pero ako na. Iba na, ay mga still small voice na nakadungong nato as a Christian na hello, na-agyot ngayon so imposible wala tayo nakadungong as still small voice of the Lord. Gusto tayo ang tingog sa kalibutan, pero ang tingog sa Diyos is still small voice but powerful. Hinay siya, pero gamahanan na klase na tingog. Na kung gastoy-sutoy ka stop, look and listen tayo. That's still small voice. Comes on you. Makurat na mga iso. Sigon din tagaan bago. Meaning, ang atong daan na kasing-kasing cannot submit to the working of the Lord. Kinahanglan paghuon, kinahanglan alistan ang daan, kasi dili gusto mga bagong mga butang. Gusto tag mga bagong mga butang. Bagong balay, bagong sinina, bagong cellphone. Gusto taan ang mga bago. We wanted all things to be new. Kaya kung gusto ang daan na siya. Kung kita gali, hindi gusto mga inana, mga daan, gusto tag mga bago. How much more si Lord? Gusto ni Lord tanaw ka bago. You are a new creation. Baghoon aron ma-fulfill ang original plan of the Lord.
ang original na plan ni Lord is for us to manage. So kinahanglan mabago, pero mga Kristohan malimot na bago na ang kinabuhi. Gibalik ni Lord sa bago ang tanan. Susama sa bago pa niyan gibugna ang langit o ang yuta o ang mga tao sundot ni anak na lumulunod. So paghuon ang tanan mga igsuon. That's why moabot yun si Jesus sa atong kinabuhi tumutan ni Lord. Daghan ang musulti sa mga tao may tungod kang Kristo kay kung walay magsulti nga mga katawhan sa Dios mga Kristohanon mamusulti may tungod sa bagong kinabuhi diya kang Kristo kay maulaman kini naginusara nga maayong balita gospel good news kay kumutan na ang mas kalibutan sa tanan nga mga media, sa tanan nga mga technology, walay makita nato nga maayong balita. Nag-inusara na yun nga good news. Nga mao'y sulbad sa tanang problema sa tibukan. Si Ginoong Jesus. This is the only solution. This is the only hope of the nation, of the world. The only hope, the only solution to change the world. Pero this is also one thing that was very neglected. Why pipilaran mga Kristohan, pipilara sa mga Kristohan, gagahimo sa ilang opportunity and privilege to share the gospel. Gamay na lang mga igsoon. Ako kay balik-balik yung mga iso. Sa trabahoan, binyard na ito na. Sa eskwelahan, binyard na ito na. And we can share. Kung mga tindera ta, mga negosyan kita, kanang kauban na ito, binyard na. Kung plain housewife ka, kanang mga silingan yung binyard na ito. If only tanan mo sa trabaho nga bako nga gi-provide ni Lord Jesus. That's why He came personally on you. Kaya aron bako nga trabaho agahan kaniya. Kung mo lang ang tanan mo yan ang bako nga trabaho. May imagine nato ang kalibutan. Tiyadam ang kalibutan. But because wala naghimo, no? Ikan pa kaniyang tuhang ka. In the Old Testament, bisan pa nga mga Pangulong Pari, kang basa sa scriptures. But they were the ones nagpalansang kang Kristo. Sila, ang expect na magtudlo sa genuine word of God, pero sila inoon ang wala ng tudlo, nag-twist sa kamatuan. That's why from generation to generation, nausap ang dagan sa lakaw, sa kalibutan. Because in the Old Testament, wala muhimo ang mga katawhan na magpipili sa Diyos. Only some, but majority wala muhimo ng Iso. Mauling resulta sa hitsura sa kalibutan. But whether we appreciate it or not, whether we like it or not, agree it or not, o about yun, nga periodan tuldukan ni Lord ang kalibutan. That's why we need to understand the process. We need to understand the reason why paghuon ni Lord ang tanan. Mag-start sa iyang mga katawan, magsugod sa iyang mga piniling katawan, mag-ipanagtawag ng mga kaanakan sa Diyos. Dili magsugod sa kalibutan o dili magsugod sa mga Kristohano. Magsugod sa true Christian ways. That's the first thing nga gihatag ug naangko nato bagong kasing-kasing. Bagong spirito na asunod sa atong Ginoo. Magaling sa atong Ginoo. And the next nga makita nato nga bagong butang na atong na-possess diha kang Kristo Jesus is in Matthew chapter 26 verse 20
26:28. Ang dugo ni Kristo mo'y hihugasan na tanan, mo'y naghugas ka na itong tanan aron nga pagkahuman, pag-una na yung tanga creation. Ang ingon diya sa Matthew chapter 26, for this is my blood of the New Testament. Covenant and Testament is synonym, no? Which is shed for many for the remission. In other words, the remission is forgiveness, for the forgiveness of sins. Ang dugo ni Kristo, dito ibabaw sa krus, mo'y naghilok inside and out sa atong kinabuhi. That's why, kantatan, there is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Kaya nga, no, di makita sa aton ni how, no? Naked eye, how the power of the blood of Jesus working mightily in our lives. Muna matingala na lang ta, ang resulta na lang ang ato kakakita. But the process of cleansing, the process of sanctifying, really, there is power in the blood of Jesus. Para mausap ang kinabuhi, andagan, hitsura sa atong kinabuhi, there should be the blood of Jesus. There should be power in the blood of Jesus na mag-work sa atong kinabuhi. Muna ingon sa 26, sa chapter 26 sa Matthew, verse 20. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission or forgiveness of sin. Kini mao ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa kapasayloan. Kung walay, if there is no shedding of the blood, there is no remission. Ingon ang pulong sa Ginoo. Without shedding of the blood, there is no forgiveness. Wala ingon sa Hebrews, sa pulong sa Ginoo. That's why privilege ka. Ayaw kung kita nahimong Kristohanon o nabago ng atong kinabuhi, because the process of cleansing is in the blood of Jesus Christ. Dili nato makita how it works, but makita nato ang resulta, ebidensya kung ang kinabuhi sa katao na usap. Because there is the power working inside of us na naghimo kanato nga bago diha kang Kristo. Naghimo tang bago diha kang Kristo. Mamanggali, igsuon sa kumana, Lid, yung sa nimo si Sammy, yung sa nimo si Sammy, ganun, nabiyaan na niya mga bisyon. O, dili man ako. Isa mo, dili ako galing na imo, ana. Kinsa ka lugar, ang nag-usap sa iyabi. Kay Kupritos ni Gadros mo siya sa bisyon. Iko, Ginoo, gahong sa Diyos, nang lihok sa iyo, kinabuyo. Imo, New Year's resolution. Dili na kaya, Lord. Surrender. Ilan ako siya. You only have to surrender. And accept Him in your heart as Lord. Siya na muliho. Gawag na niya muliho. Wala na in you life in Christ. Because of the power working, the power of the blood of Jesus, wala lang di mo na-identify kung saan na siya ng klase na gawong na naglihok sa akong kinabuhi, nga nainani ko, nausap ko. O, diba? Yung sa una, di mo nag-isura, gid kaayo. Isura kayo mo, ano? Na, gusto lagi ko, Lord, gusto lagi ko magbago, Lord. Bagulan sa kabulan. Pagka after 2 months, 3 months. No, para na ko na sa resolution, New Year's resolution. Pagkabot sa March, wala na. Isang kabulan, January, New Year's resolution. After 1 month, tawa na nabalik na. So yun na. But because of that power, and that power is the blood of Jesus. No? Kini ba ang akong dugo nga naglikon sa kasabutan, no? Tanawa, dili likon ang covenant. If there was no shedding of the blood of Jesus on the cross, kagabi, Lord, salamat kayo sa dihang ditulo ang imong dugo for every drops of your blood. Grabe. Sa kada tulo sa dugo ni Kristo, dito ibabaw sa cross at lansang siya. Ay, imagine na to, kada tulo, mauling siya ang akong pagkabakakon, ang akong pagkapalahubog. Another drops of blood, mauling naghugas na ako ikan sa pagkadaotan. Another drop of blood, mauling naghugas ka na ako ikan sa akong pagkawalay naga. Another drop of blood, sa mauling nagkinlo ka na ako ikan sa mga malaway nga butang. Another drop of blood na po, ditulo na po, mauling na
Nakanta ta, there's power in the blood of Jesus, pero wala gibi sink in. Wala ni sink in sa ato kasing-kasing. That's why, kaya wala ni sink in, no? Dili na to kapasalamatan ang Diyos sa wonderful works, sa marvelous works, gagahimo niya. And the more we cannot appreciate the mighty works of God, mahimot ang ingrato. O kaya nga ito kinabuhi, kaaginon, permin nga ito kinabuhi, wala yung chains. Pwede usap naman ang tata. All things have passed away. Past na ay EDO, dili na siya PESS, nga mula bayay pa, dili nilabay na, past tense, have passed away. So that we can appropriate it at ma-apply. Ay, dili na lang ni dapat kining magsinumpay ang akong mga lip and right nga, mga wadin to mga pulong, ay daan, nilabay naman din. Ako magyako kay himuon. Dapat wala na din. Nilabay na din, kaya bago na nga mo kinabuhi. It's a matter of appropriating and making decisions. Kung kaniya to, di ka kabalo mahigugma, magpapati sa gugma sa imong isig ka tao. Daan na to, karon kabalo na ka mag-love sa imong isig ka tao. You learn to love and lovable na. Inaanabag ko kinabuhi. Kung saan mo na madilong-dalon ka, dili na, bago kinabuhi, may gugmauna ka, even to those lovable na dili. Amen. Bisa kaya itong dili ka ganahan tanaw kay grabe ni nga tao. You learn to love Him. Bisa nung dili ka ganahan kay grabe ni nga tao. Mahala ang bago kinabuhi mo iso. Kung sa inaana ka klase sa kinabuhi, diha makalihok ang gahom sa Diyos. Nga ang iyang gahom to change you from glory to glory will continuously working. Diha lang magpadayon mga iso, diha makalihok. Pero kung mo insist ka na malinumtanan ka yun, nga dili ka kapasaylo, kaya daan mo kinabuhi nga dili ka makapasaylo, isod kayo makalihok. Kay malimot man di ita. Nga bago na ito kinabuhi ng Kristo. Wala, mga butanga nga ato kakaligtaan mo. So, ay, bago na ako kinabuhi, diha kang Kristo. Kay bago na ako kinabuhi, diha kang Kristo. Mauna ni dapat ang akong buhaton. Dili na ito dapat ang mga nalagi na. Kaya dapat gali dahil lintan, ilubong sa kalimot. Ang tanang mga butanga ng labay na, o di anak ang bago concentrate na tasang bagong kinabuhi na gihimo ng Kristo sa atong ana dapat mga iso. Hallelujah. O sa Hebrews chapter 8 verse 10. Verse 8. Chapter 8 verse 10 to 13. Yun din ang mga iso. For this is the covenant that I will make, no? Isya. That I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people, and they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest. Tara naman kaila. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. In that is it, a new covenant he hath made. The first old, now that he which decayed and now that winds decayed and waxeth, all is ready to vanish. Andam na nga mga wala na. Mao kini ang kasabutan, nakatsara kay Isaiah Maiso. Mao kini ang kasabutan ngayong mo tani man ako og sa akong mga katawan sa Israelita. Umani atong adlaw ang ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna, isulat ko kini sa ilang kasing-kasing. Mahimo nga ako
ilang Diyos ug mahimong na sila akong katawhan ug walay kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig kataw ni magsulti sa ilang isig kalungsuran. Ila ang Ginoo kay makaila silang tanan kanako gikan sa labing ubos ngadto sa labing dako kanila. Maluoy ako sa ilang mga kalapasan. O dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Sa paghiskot may tungod dili sa kabag-o kasabutan ng Diyos naghimong daan sa una. Gihimo na ni Lord ang daan sa una. O ang tanan nga nagkadaan. Kanang mo sige na kung nagkadaan na ikuha na ilendo na na. Ang tanan nga nagkadaan, diri o nagkadunot na. Agay, bisan pang nagkadunot na ato lang ako interest sure. Ilapay na kay dili ka tagambag ko. Kung naabang ang daan. Yeah? Ang tanan nga kadaan, ug nagkadunot, mahanaw. Sa dili man. That's the second thing. Nga Panginoon Jesus sa dihang gibuhari na nato siya. Sa to primero, your heart, your new spirit. Second is the new covenant. Tanay pakinsaan si Lord sa ato. Maya na ito nga, ako na muna bungan, ako naman. Mahala si Lord. Grabe, no? O yan, kini nga klase na covenant may igsoon. Tanawagod. Sa 10:11, this new covenant is written in the heart. Wala na sa mga tablets so sa palapit. Wala na. Gisulat sa atong kasing-kasing. This new covenant has been written in the heart and in the mind. Walang bisa na asa ka pa yun maigsoon. Bisan pag wala ka sa church, kung ang kasket kay, naamamatin mo, why? The still smooth voice of the Lord. No? This kind of new covenant has been written na rin ha. Ano mga kadungga na ito? Wala dito matingala. Ate na ito nga, because there are two kinds of voices. The voice which is conviction and the voice of condemnation. Kung condemnation gani na may sulbot mo sa dili na iya sa kaaway. Sa dili na iya ni Lord. Sa kaaway na. Oh, no. Pasanta-santa pa. Ay, yung paminawa na may sul kay tingong testimonyo. Pero ang conviction, stand up. Rise up again. Mamoy, naklinti. Ang nanglabay. Ayaw. That's the voice of conviction. Muna iyahan ni Lord. Ako, many times panong gana. I learned to battle. Why? The battle is in the mind. Oh, wala di ba na to? Basta na i-inject na gana sa mind ka na klase ng condemnation. Ay, so, do not entertain. Resist the devil and he will flee from you. Ang problema kay Rita resist. Nga naman, di ta pa kasukol, na wala pong kutahinan, di ba? Di ba? We cannot resist Him because we do not have a sword. We do not have the word. Nga, agay, Satanas, murag malimod ka, anak ko sa Ginoo. Lagi ko na Ginoo, I am victorious in Christ Jesus. Paghilom na. Kung ginalukod ka, ay tabi, muaging anak sa Diyos. Natay mga inana mo, Exxon, because the battle is in the mind. Usay ka, bitaw, no? Lagi. Okay. That's why gani, ingon ang Romans chapter 12, no? Verse 2, by the renewing of your mind. I-renew yun ang atong mind soon. Pero hindi siya ma-renew, pinagi sa atong kaugalingong katakos. Palingkamot, abilidad, dili, marinyo lang ni, pinagspulong sa Diyos. Hallelujah! Kung walay pulong sa Diyos, tisingi mo insol, may simpa-simpa. Allah. Tisingi walay apil-apil sa mga Bible study. Mga activity nga kahisgutan ang pulong sa Diyos, tisingi walay apil-apil. Talang natugligpon pa, ay, easy target kay testimonyo. Hallelujah! Ha? O nang nahitapok sa upan, na kung backslide na nagay. Ginamit pa ng lies of Satan. Dito, pariharaman. Kadi atong karon pariharaman. Tanaw mo si Juan, patanaw na tanaw. Kaya si Juan, wala. Ipatanaw na sa kaway niya. Lugi bito, siyo bito, inanap po. Dawa to lagi. Amen, di ba?
Inana, ikaw, galing na sa praise and worship. May nanalan, tanaw mga galing na. Tanawa, gatulo na kasumulong sa ginawa. Condemnation na maigsoon. You have to stand up. Raise the sword of the Spirit. Dili pwede ni. Dili pwede ni. Kaya kung dili mo resist, no way, James chapter 4:7. Klaro kayo, it is a command, not an option. Resist the devil and he will flee from you. Kung opposite na, do not resist and he will not flee from you. Ano na siya may son? Ay, so called. Di po siya mamali mo, uwi na siya, opposite na. But when you resist, he will flee from you. Amen ba? Ay, mga Kristohanon kay harmless kay mga Kristohanon. The battle is real. Tinuod na nga na ay pakipugno, may suon. Even in our dreams, ha? Na ay pakipugno. Nga makamatata ka ng lisod na ginawa. Ay, that's the battle. Battle na nakakalimot ang mga Kristohanon. Satan will not give up easily. Wala siya mag-give up. O, lugar, malangit ka, nga ako dili. Dili, may nang tablata. Uwi na ng demonyo. That even in our dreams, mamuhat siya. Ngunit timalaan, we should always be on alert side. That's why before tayo matulog, Lord, cover me. Bantay. Bigyan mo kasi mong tulong, Lord. Na I will never, you will never sleep nor slumber. Dahil kasi kung mahal na tulong na nilipili mong yan, kasabi. Before tayo matulog, dapat magpa-comfort na. Kaya kung alert kayo, kung adlaw, niya, kung tulong ta, nga kayo mantika o magiging ito na tulong. Na di man mamuhat tayo ng kaaway. But thanks be to God, because our weapon, which is prayer and word of the Lord, is always Maraming man na ito mga isuon. Kasi siguro kung may nani mo, mga gawin pang baro, unang baro, kung wala pang gahong sa pulong sa Diyos, kung gahong sa mga pag-ampo, Lord, salamat kayo, Ginoo. Hallelujah. And the third, tiwasan sa tunato ng naitulog ka butang. Naitulog ka butang na ato matan. This new covenant is written in the heart and in the mind. It involves a total transformation. No? Involves of total transformation of inner lives. Kaya ingon din na sa 10:11. No? For this is a covenant that I will make the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people, and they shall not teach every man his neighbor, and every man his brother. Wala na yung ko dili, ikaw mismo saying, know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest, for I will be merciful for their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Kini nga klase sa New Covenant involves a total transformation. No? Nga, matingala ganina na-mention ako may istorya because it works mightily inside, na dili makita, it will have a total transformation. Mauna nga ang adunay na kung ang kausapan. Munang kayo sila na, munang Kristohanon. Pero kung wala kausapan, munang Kristohanon, di ko na siya may ison. And the third, kind of new covenant na naangko nato. No? It brings also a true and final forgiveness. Nagdala ni sa tinuon o final, higpit ng pasayuan sa akong mga sala. Kaya yun din na also, saya ang kasama. Sa paghisgot mahitungod sa kabagong kasabutan, ang Diyos naghimong daan sa una, ug ang tanan nga nagkadaan, nagadulot, mahanaw sa dili madugay. Ingon din ha sa kay Maila. No? Kay Maila. Tanaw na ito sa English. Sa English, sa chapter 12. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Kung masabot ngayon son, it involves a true and final forgiveness. Kaya kung dili ka assured, dili ka secured as in secured, o assured as in assured nga
napasaylo na ito yung daan nga kinabuhi nga lilima. Yung daan mo ang kinabuhi nga, pero sa sala, ragin to po. Nagklase sa sala. Natong kinabuhi, hindi mo kanihan to. Kaya grabe, gauna-una ka lang na, mapasaylo ba ka kung Ginoo, ini nga klase nga kinabuhi, ulili na. Okay, interno, po. But in the new covenant, ganun ba kung makasabutan, no? Nagkingon nga, nag-involve me of final, true, and final forgiveness. Muna siya ang new covenant na gihatag sa Diyos. Una, the new covenant is written in the heart, in our minds. Muna sa verse 10 and 11. Second is, it involves, ato nitimanan mo isuon, para ato ito isang gulo, it involves a total transformation of our lives. Kini pa kung sa punta ni Kristo na ito, at is new covenant that we're talking about. And the third is, it brings a true and final, that's why kami kinalalimtan na. Isettle na na, Lord, once and for all, true and final remission, or true and final forgiveness of our sins. Kaya naman na sige mo sa kulungon, una-unaon, imong i-magnify, ala dili mapagmo ang tanan. Because you cannot move on. You cannot go forward. Ito na ang desire nga, dapat Lord, galing ako kinabuhi, karong makahatag na rin kay mayaan sa iyo. But, nganong failure? Because you forgot na dili na imong kaugaling katapos ang pahitabo o gamiton, kung diliyahan na ni Lord ng kagahuman. That's the new covenant. No? The power of the blood of Jesus. It brings a new, a total, and final forgiveness of our sins. And the third way is, atong pasusan kayo, murag ka na magkitindi ang way is. And the third is, in John chapter 13, verse 34. What is that? Ikaw din sa John chapter 13, verse 34. And new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Muna ngayon ko kaganina, sa daan na itong kinabuhi, kita ka malo, galumag kita. But why is it na sa bago na itong kinabuhi, we learn to forgive and forget, and we learn to love the person that we have forgiven. No? Nagkakatulad na, higugmao ni siya, oh. Kaning akong kaaway nga, gitamnan ako sa kawayan. Oh, di ba? Naka-learn na ta. O pasaylo. O nga, naka-learn na ta. Ay, na to, Brad. Lubong talaga sa kalim. So you see, you learn to love your enemy. Wala siya ang greatest commandment of the Lord. That you shall love your neighbor as you love yourself. No? Maghatag ako ganin yung bagong sugot. So, gibago ni Lord. Ang sa una, sa daan tugon, 10 commandments. Do this. Do not do that. Do this. Mau gani ka dahil mau gani na birth ang word na sin. Because of do this, do not do this, do that, do not do that. Mau gani na ibaluan na to nga ay sala kaya every time makalapas sala na to. Sin. Transgression na to. Paglapas na, wala kang utuman wala kang kuha sala na siya. Diba? Ayan na ito, na-identify ang sala kay pakalapas man na permit. Dili man ka baka kuhaan sa standards sa Ginoo. Munang gibak ko ni Lord ang new commandment that I will give you a new commandment. Dili na tundaan na pagmapalpak ka, na yung guilty feelings. Morag, hindi na rin ka, ay, ayaw na iso, dili na siya mao. Daan na siya, na proseso. Di ka lang kasimpang isa ka Domingo na nalang guilty feelings. Ay, that's not the process. That is not the perfect process of the Lord. Inugas Ginoo, conviction, tingog sa conviction na tinog. Move on. Forget the past. Inuna ang bagong pakigsaan, bagong sugo sa Diyos. Mahigawad na sa gugma, ang bagong sugo, paghigugmaay ka mo, ingon nga na higugma ko ganinyo, maghigugmaay usap ka mo. So, if you cannot learn to love your neighbor, your sister, your brother, mamay mong gikanikalan tanan. Kaya kayo mo una ito nga, shake hands, ay, gikanikalan na ako. Wala hindi ka actually na higugma niya.
Hello? Ikaw nili, pag-umay ko mo. Ang manifestation sa Mamay Soul is you are willing to sacrifice for the sake of Him. You are willing to sacrifice everything, everyone, for the sake, in the name of God. Inana na siya may igsoon. Dili mo gusto siya malaglag, then you have to do the best that you can. Sita Alicia, Texisia, no? Inana na siya may igsoon. Usay, kita mga igsoon, inumdumi mga igsoon, nga kanang atong mga bana, mga asawa, labor na ito na. Labor na ito na. Usay, maglumo na ba sa mga asawa, mga bana, oh. Consider him as a labor. Mga sigilan, so that you can learn to love him. Bulog na, di na ka na kong love. O sige, ano kaya yan? Wala na mga magtiyayo, no? Yan ay musugyot tayo ng world, musugyot tayo kung sige, basta okay na. Pag kulang mo, dili naman mo happy. Standard sa kalimutan ng tanawa. Plus, na-mention sa ating isuon nga, to love the eye is a decision. Dili na siya ayun nga, feeling lang. The feeling, the faith should surpass the feelings. That's why to love is a decision. I will love you. Even you are unlovable. Ikaw na siya, may mo tuwa lang nga, ano malagi kung feeling, kung out ang feeling lang ang gumang, ano mang dagan malagi forever. Dagan magkakain na po. In love ka ikaw, ka, sunod po, hindi na in love po lang. Divorce. Ngita na kung lain forever. Oh, ano mo, sa meaning sa forever, ang forever ba yung everlasting ba na? Pero nga nang magkita na kung lain asawa. Di na maumay iso. So, desisyonin na yung mga asawa, imong gumahon, imong bahala pa na, talaga kayo matitasyon. Akong igumahon kailang akong asawa, akong igumahon kailang akong bahala, no matter what. Ano na siya, desisyon na isuon. Kaya kalimutan mo yung di na mo feel na love mo siya o di pagulat mo. Yan ang standard sa kalimutan. It doesn't mean na nag-away mo, hindi na mo in love with each other. Di man na nato mo exod. Okay, wala naman talaga yung nag-focusing na. Dili na magpasabot na normal na tayo away. Abnormal na magtiayon mo lang away. Hello? So may mga magtiayon na rin. Abnormal. Naalis yun. Pero dili na siya makapugong sa puma. Ka-inject lang ang kaaway ang may mga siksik ito ay hirap yung asawa. Siksik kasi yung asawa. Ayaw mo na may son. That's a lie of the enemy. Napakasalihanin mo. Nagpakasalihanin mo because you are in love and you decided. Wala kayo na-decide sa inyo nga. Kumain ka mo, diba? Wala ka man doon na-decide. Hello? In the first place, wala ka na-decide. Kung tungkol sa mga desisyon na nag-kumain ka mo, magpakasal kita. Kung ka mo ang nag-desisyon magpakasal, ay wala kinikanan ang nag-desisyon. Hindi naman ka mo man. Nag-promise kayo by hope or by crook, in richer or poor, wala, promise pa mo. Niya pagkapa sa away, mura na rin kinang-kinang. Bulag ka. Bitaw na mga iso. No. Ilipot mo sa gusto na yung away na wala na yung naman. Galawaton na lang to ang lies ni Satan. Dili na kanya love. Ngayon ba isa, dili na yung kunya love. Ay, that's a lie of Satan. Buti man na natin mga iso. Kaya niyo, the covenant, I give you a new commandment to love, no? Ang Kristoano ba ang identification card? So, kung kinanglan pa, butangan niya ang card o ID. Mag-wear o ID mga Kristo. I am a Christian. Hindi man pwede. Posible na, no? Pero, iwan niya sa John chapter 13,
13:34, ang atong libasa no, sa 13:35. By this, all men will know that you are my disciple. Oh, pinagi ko nung ali. Unsa niya ali? Pinagi ali. Kung mali ay ang atong identification. By this, all men will know that you are my disciple. If you have love one for another, love one another, you love one another. Tanawa ko, muna siya nga itong identification. Kano hindi na kinanglan mag-rep ID, ay mag-Christian. No, makita lang na pinigumay kita. Makita na ang pagka-Kristo. Na, mamagyan ng sige kawan, at ano kung masilingan, hala, Christian na sila. Mana kayo ang kalimutan karon na ang kadautan, grabe, rampan kaayo. Kay even in the Christian community, hindi ka makita. Saan sila ganun? Hindi ka makita ang kahayag. Dali na kinanglan mag-pwerta ang arte. Dali na. Hugma lang, may soon, ipakita. Naakariha, then show your light there. Nakaaning lugar, then show your light. Nakasayang spirit, show your light. Nakasa busa, show your light. Balulang, show your light there. Bakanan, show your light there. Ano makita nila nga, uy, tinuod yun nilang ginungay na gisbutan. Uy, hindi mo, hindi nagmuna sa langit, sa yuta, o sa tao. Gusto lang, ang butang nakapulong ini, ay maugit niya. A simple way of making the world better place. Anak ko lang isuon, yung kalimot ang mga Kristohanon, ay, ba't ko naman na akong kinabuhi? Kaya ba't ko rin kinabuhi? Na anak ko'y gisunod na bagong kasakuan na mauang kulma. So love is a decision, it's not about feelings. Decision na, no matter what, I love you, who you are. Di na imatanaw sa iyong dito. So ang Kristohanon, ang ikay sa Kristohanon, ang karon, kung umaabot kayo na to, ibilig na to, ang nanglabay. Ayun na to, ibalik-balik mo, ikaw sa una, ikaw, una na, skill kayo ko kayo, muna ikaw. Igsuon, nanglabay na. Yes. Ano yung bago na naman? Bago na naman, na 60. Dili, amin ninyong ano magpagawa pa ang asawa? Para sa bana na. Nahitamo sa ako anong sa diyan, nawala na sa Pastor Sam. Dili na kong gaganahan. Isang pag-lipstick, di na kong gaganahan. Wala naman. Grabe niyo may soul for the sake of money, kung mag-isod po ko, pinubas ko ba nga na mag-uspat ko kayo, lipstick. Seriously, hindi ako ganagluto, hindi ako ganagkaon. Ano ko kaon po, hindi ako ganagluto. Kaya sabi ako lutuan, wala ako galutuan, wala naman ang aking kapakaon. Gati man nun. Wala naman eh. What's the use na magluto ko? What's the use po na kaon ko? Hindi ako na, tinuod na oh. Tinuod na. Hindi ako ganagluto, hindi ako ganagkaon. Hindi ako ganahan, pero hindi ko, Lord, for your sake, I should stand up. Kung tingnan yung Lord, for your glory's sake, eh, pili, o parang kay Lord, pili. O tingnan yung church, Lord, pili. Dili, pwede ka magkuha na lang kung kalabitang magpupok na ako stop ko yan, then magkuhan ko, nakaluwi kayo ko, kung nga naman sa Lord, wala kong kapanagam, wala kong sa kapanagam, i-andam ko, masabot. Kaya masarapin kong kanunay na, no. This is the lie of Satan. Ang tingnan ko mo, barok ko mo, himo ko. Labaw pa sa akong gihimo, nakadasig kainit sa mga nanglabay panahon sa buhay pangako ba na hindi pwede Lord. At stay ka nga ako, everlasting life, Lord. Ako hindi pwede Lord. Gusto na ikumupuyo, desting karihan silang ito nga. Magbagay-bagay ako, abay, kasi ako. Ano, napikatan ko si Bonyo. Wala ko nga. Minaw nga sa akong babaka. Anak yung kuskaway. Ala, dili, mungkin ko, Lord. Hindi pwede. This is the kind of new life na gusto sa Diyos na kaptanan ito. Dili na tayo entertain pa ang mga negative na mag-sound, raping na kanunay, kasi gusto sa kaway. Wala
walay trabaho nga mag-forward kung magsahod with pinta kanunay. Dili mo move on. Ang proseso, dili mag-go forward. No? Wala yung mahitamo nga na kung makausapan kung ang Kristuhano permanente na lang magsahod waiting. May baka niya ito, kaya ko katunta ka niya ito, Lord, manil, timbang-timbang, karoon kaya ako raisa, di ba ni Karista? Uy, manda, di ba mo, Lord, kaya wala may manungko dito niya, samtak ako, sir, magkuhan, pagdrama, dili, pwede na. I should stand up. Amen. So, new commandment I give to you, not to you, that you love one another as I have loved you. That you also love one another. Dili na po na ha? Ganina sa Sunday school, nag-mention dito. Dili maglamponay. But we need to compliment each other. Kung kayo mga gasa rin, mga gasa puso, mga gasa propita din, mga pastor, may mga evangelist din, mga grabe. Yung mga Lord, salamat Lord ha. Grabe, nagtagkasa din eh. Pastor, prophets, evangelist, teacher. Ay, teacher din eh. Amen ba? And ikaw pa, makita natin na sa Colossians chapter 3, verse 9 and 10. Ikaw din sa Colossians chapter 3, verse 9 and 10. And have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him. Isa na him, she says, that created him. Now, o gisulod na ninyo ang bagong pagkatao. Gisulod na ninyo ang bagong pagkatao. Kaya siya, gisulod na. Mao kini ang bagong tao nga gibago kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat. Sumala the chains, no? Nausap na. But the Lord continuously changing us from glory to glory. Na mag-manifest ang iyang holiness and righteousness. Muna mo pasabot niya mga igsoon. He will continuously change us from glory to glory. Maging marang masulaw ta sa himaya sa Diyos na nakaanak na tao. Dapat ingon ana ang may tabo may isuon. O gisulog na ninyo ang bagong pagkatao. O kini ang bagong tao. Bagong tao. Kinsa man ka bagong tao nga nanakanimo. Si Jesus. So ang ayong daan nga ang imong ang kanang tao nga daan old man. Wala dili na dapat makita. Kung dili ka ng bago na nga tao, nasa iyong sulod. Si Jesus. Nagiginahanglan nga, the character of the Lord Jesus Christ will manifest outwardly. Kaya posible po na si Jesus sulod niya ang mamuna, dili kinaiya ni Jesus. Amen. So, kananang bagong tao, no? Kananang bagong sumala sa iyang kaugalingong dagway. Ano pasayon ka mo sa higpit, mahitungod sa Diyos. Kaya unless di mag-manifest ng bagong tao na naasa imong kinasuluran, dili yun dato makita sa higpit ang mahitungod sa Diyos, ang pagkabalaan sa Diyos, ang pagkamantarong sa Diyos, ang pagkamaymaon sa Diyos na way pili, no? Loving partiality, gusto ang ginawa na ganila ako, mamili ka sa imong igumaon nga isuon, no? Dili mamili ka sa imong tagtod, no? Dili na ang gusto sa Diyos. Ang gusto sa Diyos, tanan igumaon. So, muna siya mga isuon and have put on the new man which is renewed in knowledge. Renewed in knowledge after the image of him that created him. Hallelujah. New man. Inay mo tapan, bakuno rin kang tao. Bakuno. Bakuno po. Di man ay nagdaang tao. Nalalagot ako. Matina mo yung tapat nga kung tigulang na siya ng tao. Tigulang ito yung sura nga kung tapat kung tigulang na yung tao. Nawalan na ang agtang, nawalan na ang maho. Imagine ako siya, kapag ko siya ng tao, shiny na niya, gapula-pula, kaniyang pink. So
Lisod na rin ang bagong pagkatao. Mao kini ang bagong tao. Mao kini ang bagong tao, no? Nagibag ko kanunay sa Dios nga iyang magbubuhat. Sumala sa iyong kaugalingong nabuhay in His own image. Aron masayod ka mo sa hitong sa Diyos. Unless dili gid eta magmanway sa pastiyan. Dili gid nato dili gid magmanifest. Dili magmanifest. Hinay-hinay yun pa-manifest ang bagong pagkatao. Ganito ang kinaiya na, kuy nagkunhi kay kukunhan ni ko lain na pagin ko kay sa una. Okay, saan malagi ang una? Ayaw na lagi na. Amen. Kanamin. Dito kita. Ay, daan lagi kita iso. Daan yun na. Nagwalin. Hallelujah, Lord. Alisura niya guys. Lisod lang, pero hindi naging imposible na ma-change kita. So, kanata kinaiya nga, oli ko. Butog ka. Daan na siya ng soul. Daan na siya. Amen. O, nang sunod. Sunod siya, mali siyang ikaupat. Ikaupat na siya, new man. No? Gana-possess na ito. Naangko na ito. And then, ang ikalimang mga isuon, kinin. Sa Revelation chapter 2, verse 17. Maapas ni mo, Ben. So, sa Revelation chapter 2, verse 17, ikaw din na, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcomes, will I give to it the hidden manna, and I will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no one knoweth saving he that receiveth it. May gani ka na yung sa'yo. Pusa, kung may galunggan ka, tanan mo tanay galunggan ka rin. Pusa, kung may galunggan ka, lagi ang imposible po. No, naman kita galunggan. Pero depende sa sitwasyon sa galunggan, kaya may galunggan na medyo bungol-bungol na, inanaro ka para na ako, kaya katikulang na, dahil sa edad, naagil ka patibungol lang. Unay, inana. Muna ngayon na, lisod pa maton ang mata. Lisod po kaon ang Patulog-tulog. Diba? So, lisod din mo padunggo ng padungog. Usa din, klaro hindi, no? Sa Revelation, chapter 2, verse 17. Usa kung may kalunggan ka, papatihan Ginoo sa Espiritu sa mga iglesia. Alam niya ito mo daw, ihatag ko ang pikilas mga tinango kung mga nawang, the hidden manna. Hatagan ko usap at sagsatag sa kanila o puting pato. Diin isulat ang bagong ngalan na diin mabasa ni Bisan Kinsa gawa sa mga dawat ng ini. Ikaw mismo makabasa. Walay lain mga basa ni ini. Busa gani hidden. No? Busa gani hidden. Hidden manna. No? So, unsa man ni siya? Unsa ni siya ang ikalima nga bangko kabutang na ihatag sa Ginoo sa aton? New name. No? You know, and I will give him a white stone. Dili para mo dili ha. Yun na, I will give him a white stone, and the stone a new name. Wow, a new name written, which no one knoweth saving he that received it. Kung pasabot kita tagaan ini kita na ang makabasa. Walay dahil makabasa niya na ikaw raw si Lord. So, bagong ngalan ihatag sa Diyos. Wow! Mamangani. Example, what name? What example of the name? Beloved daughter, this is my beloved son. This is my beloved daughter. That's why, kung tinuod ang Kristohan ng mga isuon, maunin ang mga bagong mga butang. Kaya bitaw, wow, walang Christian. Ang sumpay tulog, question mark. Walang Christian. So, bagong identification, bagong ilhanan, makita na sa itong kinabuhi. Katubit ang nakailang ka ito. Katunami na sa kanto mo nagpuyo ka. Katubit ang kuan. Ay, Christian po. Ay, inana bitaw. Mga bagong timaylihan. Mao na siyang ikalima. Ganaan ko ng umayso ni new name.
O di, ano to? Ala, o dili na. Bago na. Mabaliog na bagong ngalan. Katong daw. Ay, nana na siya mo Iso. So, He will give us a new name. Na, di natundaan na nabaliog kung sa kaato. Dili kaninang bangko. Mao na yung mabaliog. No? That's the number 4. Number 5. Number 6. Ano yan? Ako kinikituyuan mo yung suon. Gihatag ni Lord sa ako. Ay, mga butangan ng iso na ito na naangkol sa dihan ng Kristohano na tanga. Ngayon nato ibutang sa itong nauna kasing-kasing kay makahimo na siya na kanina daw mamay mo siya driving force na ito nga ang kinabuhi na ito. Padayon na isuon! Padayon na isuon! Padayon yun! Ay, paglunga mga isuon. Revelation chapter 5 chapter 5 verse 9. Yun din natin. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and time and people and nation. Na nag-awit sila bagong awit, tapos na sa buwa sa linong na masahon ng pagtangtang sa mga silyo ni Inigay. Ipatay ka o pinaagi sa imo kamatayon, itubos mo sila ang katawan. Alang sa Diyos gikan sa tanang banay. Pinulungan, katawan ng kanasuran. Wow! Tanawa, daghan ka na mausad. No? New song, ang gawa sa itong mga ngabil. Manang amis kung ay isul ng grabe ang pagpupo ni Lord sa mga bagong composition meaning nga church. Why? Because that's new song na ga-manifest, gagawas, nga gigamit sa Ginoo sa Pastor Sam nga motivator, nga during sa overnight prayers, Pastor Sam na, okay? Abrihan niyo yung mga Bible. Mag-abri po yung mga Bible. Ngayon is Pastor Sam. Okay. Pagpili ko yung passage in the Bible. Butangin ninyo melody. Pwede na motivate me on how to compose the song. Pili na ito bitanan sa Sam. Sa gara Sam yung pili. Yeah. Ang among napili na passage in Sam. Butangan na mo na melody. Naka-create yung mga new compositions. O di nakapat ako sing. Napay kalima kaming sing. Amen. Why? Because He has given us a new song. Dili ba rin dili ba rin na manifest outwardly ang imo mga ngabil ng mga bagong mga awit ng magawas na sa kaayo sa Diyos, sa iyang bukas, sa iyang kaluoy, sa iyang grasya. Sa mga gihimo niya sa imong kinabuhi, sa mga sakripisyo niya gihimo sa krus, para lang ka makabatulog kaluwasan, para lang ka makabatulog paglaong nga makapuyog langit, para lang mapasaylo ang imo. Dili ba rin na magawas sa imong kinasuran. Hallelujah, praise. So if you are a true Christian, magawas na mo spontaneously. Dahil mga panahon nga, praise and worship. What a time, worship leader nga, just sing. No? Just allow the Lord to move and just continue to sing spontaneously in the Spirit. Manggawas na pagkapangayon ni mo, Lord, you're so good. Lord, o dili na itong kanta nag-rehearse na ito, i-practice na ito. But that is the kind of song in the Spirit na nanggawas sa ito. Salamat kay Lord, kay imo may giluman. Salamat sa imong kugma, Lord. Hallelujah, Jesus. Imo may gikaluyan, Lord. Salamat tayo, Ginoo, ikaw ang Diyos na mahimong mao. Imo na ito itong kalingong awit. Dili na ito awit nga gipracticean sa worship team. Dili na. It was motivated by the Spirit. Then kung wala si Kristo, so wala si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, sa atong kinasuluran, kung sabay mong gawa sa imong mga ngabil. Marinig ko, lisod yun kaayo. Ito na mong gawa sa mga ngabil sa mga Kristohano. Lisod yun kaayo. Pero kung kuhaan gani, motivated sa Holy Spirit, praise God. Kumusta maka-praise the Lord? Hallelujah. Grabe ang grasya sa Diyos. Magdagayaon kaayo. Hanggang ka mo nagbalong. Pinahagirag yung disgrasya sa Diyos. Kung ngayon na mong gawa sa may igsuon. Hallelujah. In your soul, no? Kung nagkaangko na ito, sa mga panahon nga, naghari na si Ginong Isus sa atong kinabuhi. Gawos kung wala naghari si Ginong Isus sa atong kinabuhi. Kaya ang mga gawas. Busang Kristohano kay angay na mag-istorya at problema
problema? Mo istorya ko lang kwarta? Ay, hindi angay. Bahala na, tinukod mo lang kwarta. Ay na lang na. Wala sa pagkakaroon. Ang withdraw pa. Sa bangko sa Jews. Ngayon na ba? Alam, offline mo good. Huwag na pala offline sa bangko sa Ginoo. Wala ko yun. Ang ganang, walay sukli. Sa mga karoon ko sa kabila ng kwarta. Balik lang sa madaglaw na suklian na nila. Ay, kayo, uy. Isuwag yan. Uy, ako ang bitaw nga panahon na. Grabe yun! May feelings kasi. Grabe yun! Kalisod. Tanaw ang kisuhan na, no? Nagsumbay ng ilang kuhan nga grabe din ng kalisod. Wala na magnify. Uy, wala na kalibutan. No? Mali kay tang sa kalibutan ka ron. Wala may kakakita nga kahayag. Wala kakakita nga glory, blessing that comes from the children of God. Manang mga backslider yun, wala lagi, hari-hari lagi kay, wala di kalainan kay, kaya natuog ka ron. Dili, oy! Hello, bago ang kinabuhi di mo yung suning, narin mo tapad, nalimot mo na ba? Laro kayo, nalimot mo na saan siya. Eh, bago na yung kinabuhi na. Bago ayaw kalimot na, bago na yung kinabuhi yung sumun, bago na ayaw kalimutin na. Huwag na, pag yung mga isos, last. So, to new song, ikaw ano, napay kapito. Last but not the least. Revelation kaya po, tulugin ka Revelation, sunod no? Revelation chapter 21, verse 1 to 5. Iyon na rin, and I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death. Kanang bangko ha? Kanang bangko nga langit of Judah. There is no more pain. There is no more sorrow, nor crying, nor pain. For the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I will make all things. That all, not some. I will make all things. And it will become everlasting. Muna siya ang glorious hope sa mga Kristiyano ngayon. So the time will come, everything is going to be made new. Tanan, imagine, bisan atong kinabuhi ba, kung kining atong puyan, pagto na, no? Imaniriyo, and God will wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I will make all things new. Himuon sa Ginoo nga bago ang tanan. Tanaw na po, kung naay ko lang sa imong lawas karon tungod sa mga balatian nga sabat, it will become glorious. It will become glorious. Kanang iskutan sa Corinthians, Thessalonians, our body, tanaw, look at your body, madunuton ni kaniyo, madunuton ni, mamangganin nga, walay babae nga, mga pasigarbo nga, wow, gwapa na siya, ay, sobrang nagwapa, maputigyan mo panahon nga, wala na, manunod na yapon na, walang binisig kayo mga babae karoon, papupo nila, sa na ipaputan din, papupo sa ilan, pero saan sa mga isang naging papugan. But in Corinthians chapter 15, no? Thessalonians, mabasa na ito. Our body, kinilawas na madunuton, magpulihan na niya ang glorious body. Meaning, kung glorious body, wala na niya siya boundary. Wala na siya boundary. Glorious body, o, bisan pag sirado na, nakikandado na, magagawas na niya. Because everything is going to be made new. Bisan ang langit ug ang yuta, tanang butang, all things, everything. Tanan, kinabuhi, tanan lawas, wala na, dili ka madunuton.
karon gagahapon kita kay aron dili kita manunod. Ginagahan kay kita partipol nga mga tambal o mga vitamins para na walungtan kita dugay gid. No, bisan sa una to may suon. Abot kita sa punto. But thanks be to God because there is hope in Jesus Christ. That everything is going to be made new pag-abot sa panahon. Mura gina siya may suon. So sa pa kay akong pangaduyo ni nga malimutan nga anyway naghatag kag sa Lord nga pagbubukin mo tanan. Aki ko ako lawas baguon ni Lord. Dili na ni mamay mo masakit ko. Meaning ka to atong minahal sa kinabuhi nga nangamatay na. Pagkabanhaw nila, their body will also become glorious. Kita po pinagpabiling buhi, ang Kristo, mamay mo yung glorious. Glorious gani ay ison, kaya kanang mukhawan nata sa ground, glorious na naman. Wala na naghatag ng pabukaton sa sala. So mukhawan na tayo ison, that we will meet each other in the sky at the coming of the Lord Jesus Christ. Can you imagine that? Ginana ang klase sa kinabuhi ng bangko. And we will live together in the Bible. We will live together in heaven. That's a glorious hope of being a Christian. Muna siya kito, kabuta nga, tsaka kaayo. Una-una, mga iso nga, ay, mao din yung mga buta nga, mga bangko. Dahil tabo na sa akong kinabuhi. Kakalimtaan lang na ako, kakalimot ko. That's why I all keep on remembering the past. Kay abi ko nga, wala pa ko nabangko. Nabangko na yung soon, nabangko na. Hello, pagtangan ako ang Ginoo. Ito, pinawala natin mga sakit na api siya ba? Kakalimot na. Nga nung gusto sa kaaway nga maapi siya, malimot na sa ubang mga pinabuhi. Kaya you wanted to manipulate our lives. Gamiton niya, malamas-tamas siya. Kay di niya gusto nga makapupunta, di niya gusto makapuyot ng langit, kaya gusto siya manambla. That's why He wanted us to entertain our old life and never move on sa new life ang kundi ang Kristo. Kay aron na dili kita mausap, dili kita mo go forward. No? Wala ka sa Kristohan nun, kaya ba mo grow in passion. Mo grow. Wow, tiyan siya mo bangko ni. Yes, ikaw ako kang tanong. That's why, ba't mo kang tanong mo, tulugin ka beautifully, fruitfully, joyfully. No, tutupugin ang Kristohan. Amen! Papataya tayo na sa kapag-usapan ng kinakawanta ng balik ng may Kristohan. Hallelujah, hallelujah. Tagay ko ka, Lord, sa awat at ipapusa naman. Pagkamangan niyo dito, Lord. Salamat kay Sinumalo po yung nagpainom ng tunay na precious na yung oras ito. Ngayon muli galing ka ng mga galing ka ng painom ka. We're so grateful for your goodness, for your kindness, your love, your mercy. Father, thank you in the name of Jesus, your Son. Our lives has become new, pleasing in thy sight. Salamat kayo sa iyong pagpapos na kung imo mo yung pagpapagulong sa panahon sa kapag ng Panginoon Jesus. Siguro hindi pa kung dito, Lord, ang pagkabangko Ginoo. Paghinay-hinay nila mga ginabangko Ginoo sa kanal ng aspecto. Salamat sa kalayo ni mong pagpamuha. Pagtrabaho sa akong ginabuhi. Kaya imo mang isundan, imo yung napusunod ang pagtrabaho nila. Para kami mahigpit Ginoo. Igo nga mo abot sa Ginoo Jesus, mamaya mo kami nito. Pagkamahayo ni mo, Lord, pagkahon ni mo, Ginoo, ang namuhat. Dili kami ang namuhat ko, dili ikaw ang namuhat, ginamit kami. Salamat kayo, ginamit kami as a vessel. Gusto ko lang kilagi mo kasilugan, Ginoo. Ikaw, Lord. It is only through you, in you, and because of you, Lord Jesus. We're so grateful that I could
their lives, Lord, every day, every moment, every hour. Lord, work mightily in their lives. Use them as a vessel to give glory and honor to your name and show to the world, Lord, that you are a powerful God, that you are a loving God. Use us, Lord, to show to the world, Lord, our lives has been hidden in Christ. Pag mo na kamo kinabuhi niyo, hindi na mo naman ito ng lives na makakaway mo na kamo kinabuhi, wala ikaw sama. Hindi mo na awag niya na naman. Yung sakli mo ang kamo kinabuhi, yung sugdan na rin mo sa, yung sugdan na rin mong trabaho, Pino, padahil yung kiling mausap, Pino. Until the day that the Lord Jesus Christ will come again. Lord, we will continue to look forward, Lord. Lord, we will continue to look forward, Lord, of the things that you're going to do, Lord, in the coming days before the Lord Jesus Christ comes. Lord, ang among kinabuhi, mahimpit, Ginoo, sa iyong atubanan, Lord. Lord, salamat kayo, Ginoo, kaya ang among future, nagaganda niya sa iyong pangagamahan, nagaganda niya sa iyong pagpipit na pagmamana, sa iyong kamahalang kamot, Ginoo. Dili kami mamahimong himpit, pinagi sa pagalinon, na paningkamot, Ginoo, kami pinagi lamang sa iyong kamot, Ginoo, na magalihok sa among kinabuhi inside and out. Salamat kayo, Lord, sa iyong mga promise that we can anchor always, Lord, sa iyong mga pulong, sa iyong mga saan, Ginoo. Salamat kayo na dihalan yun, mo anchor, Ginoo, sa iyong mahal na pulong. Dili ni mamina sa mga bisagon sa mga pulong kanilang sa gawas. Pag-ibig niya lamang yung kanino, Ginoo. Tungod kay mga lamang hindi makahatag kalimutan ka na waman. Dili ni mamina sa tingog sa kalimutan, sa tingog sa kaaway, Ginoo. Kundi ang tingog lamang ni Lord. Pero ang hindi makahatag kalimutan ka na waman, Lord. Wala ang lain, Ginoo, na makahatag kalimutan. Ikaw, Lord, Lord, pinag-isip ang tingog. Nalayon ko yung Lord sa nagtatapusan. Salamat na sa adlaw-adlaw, our lives is going to be never be the same again. Going to be changed from glory to glory. Salamat kayo. Nalayon ka, Lord. So nagtatapusan sa kanya. Imang tuwag himayan. Isang pangamang kinabuhi. Ikaw ang nag-iangin. Ikaw makasilungan din. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord